Ayan po at kamusta na po kayo? At ito at nagbabalik po ang inyong abang lingkod para naman po din sa ating gagawing raffle draw. Ayan. Sana po ay kahit papaano doon po sa mga sa mga nanalo ay sana po ay kahit papaano ay makatulong sa inyo yan dahil sabi ko nga po ang ating pong layunin dito ay kahit papaano ay makapag-abot tayo ng pambili man lang ng asin, bitsin at saka magic sarap. Kaya naman po ginagawa natin ito hanggat hindi pa po na kukumplito yung ating 150,000 subscribers sa Birana Live Studio TV ay patuloy lang po akong mamimigay ng tigsa 10,000 sa bawat mabubunot. At ito naman po, alam niyo naman po yan ha, lagi pong dalawa ng dalawa yung ating binubunot. So tig 10,000 po yan, ibig sabihin ang total po niyan 20,000 po. Araw-araw po yan. Kasi kung pumapalyaman po tayo ay dinodoble pa rin po natin. Kaya parang araw-araw pa rin po yan. So nasa 59 na part 59 na po yata tayo ngayon. Yun po at basta po ang lagi kong pinapaalala sa inyong lahat ng mga subscriber ko, pakaingat po kayong lagi. Hindi po importante itong ating raffle. Ang importante po rito, yung pagpapaalala ko sa inyo, araw-araw na nandito ako kaharap ninyo, yun po ang importante. Baka po kasi minsan ay makakalimot tayo at minsan ay hindi natin iniintindi, akala natin ay puro walang kwenta yung sinasabi ni Birana. Ay, sabi ko nga po, kunin ninyo yung mabuti, yung masama ay iwakse, ika nga. Ganun lamang po yan. So kung meron po tayong itinuturo dito, mga paalala sa inyo, ay intindihin nyo. Kung iniisip nyo walang kwenta, then itapon ninyo. Ganun lamang po yan. Dahil sinasabi ko po rito, na hindi na po talaga safe yung lumabas sa inyong mga bahay ngayon. Napakarami pong mga disgrasya ang pwedeng mangyari. Lalo na po sa inyong mga anak, sa inyong mga estudyante. Paulit-ulit na lamang po ito na paalala ko sa inyo. Hindi po ako magsasawa na paulit-ulit ito magpaalala sa inyo dahil yun po ang alam kong tamang gawin. Kaya po paulit-ulit lang tayo rito na para tayong sirang plaka. Ayan. Sandali lang po. Ayan, at sige po, at ano na ba yung ano pa ba yung di-discuss? Ito po pala ha, yung mga lumalabas na mga balita ngayon na maaaring hindi nyo napanood, ipapaalala ko lang po na noon po nakaraan, nauso po yung mga kinikidnap na bata. Hindi po ba yung naipabalita na kinidnap na bata na pagkatapos tanggalan, wakwak po yung kanya. Ito pong buong tiyan niya, wakwak po yan. Kasi nga po, tinanggalan po siya ng kidney. Pagkatapos tanggalan ng kidney, siguro nung gumaling-galing na yung sugat, actually hindi pa magaling, kundi may nagnanana pa dyan sa sugat niya dito. Yung buong kwan po niya, buong tiyan niya, winakwak.
Bata po ito. At iniwan po dyan sa may San Jose del Monte, Bulacan. Sino po ang nakakatanda niyan or nakakaalala? Hindi lamang po yan, marami po yung ganyan. Naglaylo po yan. Ngayon po, umarangkada na naman. Dahil po yan, ipapaliwanag ko lang po sa inyo. Yan pong kidney, ang nagkakahalaga po ang kidney na yan hanggang 10 hanggang 20 milyon ang ibinabayad ditong mga mayayamang tao dyan sa mga kidnapper. At saka doon sa mag-o-opera na tanggalin yung kidney ng bata na kinidnap nila. Ngayon po ay mayroong paisa-isa na nangyayari na naman ngayon. Kaya nga po, di ba? Paulit-ulit ko pong sinasabi ito at hindi po ako magsasawa sa inyo na ipaalala sa inyo itong mga ganitong mga pangyayari. Dahil ang sinasabi ko po rito, di ba? Kahapon ko lang po yata sinabi na huwag na nating antayin yung pagsisihan natin ang mga bawat mangyari kung yan ay nangyari na at huwag na nating gamitin yung sana. Sana sinundan ko, sana hinatid ko, sana inabangan ko yung anak ko, sana hindi nangyari yung ganyang mga pangyayari dito sa aking anak. Di ba? Yan po yung wag na natin gamitin yung sana. Ngayon pa lang po, wala pang nangyayari, gawin na natin yung tama. At ang tama ay bantayan. Kung po pwedeng ihatid nyo yung mga anak ninyo. Ganun lamang po yan. At ang target po rito ay 10 taon, 12 taon hanggang 15 taon or 18 taon, 18 years old. Yan po yung mga target ngayon. Ganun po yan. At yan po ay hindi po ako magsasalita rito kung wala po tayong nakuhang nakuhang konkretong ebidensya. At speaking of doon sa nasabi ko rin ng mga virus, baka bukas po ay ipapakita ko kung anong magiging pangyayari itong virus na kung saan po ay may mga, ayon dito sa mga balita, ay may mga lugar na po na nakitaan na, nagpositibo na. Isa pa rin po yan. Kaya nga po yung kalamansi at saka sili, mag-prepare lang po kayo. Hindi ko naman sinabing gawin nyo agad kasi mahirap pong gumawa di ba? Talagang mag-effort ka talaga. Ibig sabihin, mag-prepare lang po kayo ng sili at kalamansi. Okay? Siya nga po pala, doon sa mga hindi pa nakakaalam di ba siling labuyo yan? Mayroon tangkay yan, yung may puno ng doon sa tangkay. Di ba? Yan, may tangkay yan. Di po ba, ano po ba ang pagkakaalam ninyo? Pagka hindi po ba tinanggal yung tangkay, hahaba ang buhay nitong sili na ito? Yung mismong tangkay niya, ano po ba ang pagkakaalam ninyo? Kasi po nung una, ay ang sinasabi nitong mga tinatanong ko, ang sinasabi po nila ay huwag daw tanggalin yung tangkay. Yung pinakatangkay niya dito sa sili, yung puno ng sili niya. Bunga na mismo, bunga. Di ba may tangkay yan na yung galing pagka pinuti mo or tinanggal mo sa puno? Ay pagka raw hindi tinanggal yung tangkay ay hahaba ang buhay, hindi agad mabubulok yung sili. Ngayon po ay tuturo ko sa inyo na mali po yon, yung paniniwalang yan, mali. Kasi pagka may tangkay po, pansinin ninyo, ay 4 na araw bulok na yung sili. Tanggalan nyo po ng tangkay isa-isa. Ayan, isa-isa po ninyong tanggalan yung kanya, yung sa puno niya. Parang tangkay niya. Magtatagal po ng 1 buwan, matutuyo na lang, hindi mabubulok. Ngayon, meron na naman kayong natutunan sa akin. Subukan nyo po.
Mali po yung paniniwala na huwag tanggalin yung tangkay para mahaba ang buhay niya. Mali po. Tanggalin nyo ang tangkay. Magsubok kayo. Tanggalin yung tangkay. Hindi po mabubulok ang sili pagka tinanggalan nyo ng tangkay. Bagkos, hahaba ang buhay niyan hanggang sa matutuyo na lang. Kahit pa ilagay nyo sa rep. Not like doon sa may tangkay pa, 4 na araw lang, 5 araw lang, hanggang 1 linggo, bulok na. Taas in, bulok. O, di ba? Yun, baka hindi nyo alam yan. O, di mayroon na naman kayo natutunan sa akin. Yan po sinasabi ko na paminsan-minsan po ay tutok dito sa ating dinadaldal, bagamat walang kakwenta-kwenta itong mga kuwan natin. Walang kakwenta-kwenta itong topic natin dito, ay nagkakaroon din pala ng kwenta kaminsan-minsan. Di ba? Di po ba? Ngayon may natutunan kayo. Marami pa po yan, isa-isa kung ituturo sa inyo. Kasi kung sabay-sabayin ko ang pagtuturo sa inyo, ay baka malimutan lang ninyo. At pag may time, ay papakita ko rito yung kung gaano kababoy itong mga inchik na ito. Ay maniwala kayo sa akin. Ginaganyan lang nila yung ulupong. Dinadampot lang nila ang ulupong. Pati buaya yung kinakatay nila sa palengke. Ay, nakakadiri. Aso, imaginin mo. Pagong, walang kwan talaga. Uod. Kahit anong klaseng uod dyan. Yung mga parang mga alakdan. Naku. Grabe. Daga. Lahat na kinakain nila. Imaginin mo yung, halimbawa nandito yung sawa. Abay, dadamputin lang nila. Lalagay sa plastic, bibinta na nila. Kaya, kwan hayak. Anyway. So, ito po, sana ay makapagbigay ng kaunting kaaluwanan ito sa inyo dahil alam ko naman po na kahit na barya-barya lang ito, pero kahit paano po naman ay sabi ko nga po makakabili kayo ng magic sarap or bitsin. Kaya nga po ito at bunutin na po natin yung una para po ay mag-uwian na tayo at malayo pa po yung pupuntahan ko actually at may dadaluhan ng akong mga usap-usap pagkatapos po nito. Okay, ang nauna po nating nabunot ay si ewan ko, kakaiba itong apelyido Melanie Arogay. Yan po si Melanie Arogay. Yan po siya. Congratulations at sana kahit papaano ay makatulong ito sa iyo. So, ayan. At isusunod na po natin yung pangalawa. Ayan. Okay. Bagay nahapan ko na ito Nahalo ko na ito kanina pa. Kaya konting halo na lang. Ayan. Ito naman po si Elvira Falcon. Ayan. Ito po si Elvira Falcon. Congratulations. At pakiready lang po yung inyong cellphone. Dahil pagkatapos po nito ay tatawagan lang po kayo ng sekretary ko para doon po sa kung paano ipadala sa inyo yung inyong napanalunan. Basta po at bukas po ulit tayo magkita-kita at pakaingat po kayo lagi. Magdasal po tayo sa ating Panginoon na mailayo tayo sa lahat ng uri ng kapahamakan bagkus ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Yan po ang ating ipagdasal. Tulungan niyo po ako magdasal kasi yun po ang lagi kong pinagdadasal sa inyo na ibigay na pong diretso sa inyo yung blessings na lagi kong sinasabi rito. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.